Tayo ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Magandang hapon po mga kapatid. Magandang hapon po, Pastor. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Katulad ni Marta sa Ebanghelyo ngayon, nagiging abala rin tayo sa maraming bagay at nakaligtaan natin ang mas mahalaga. Gayunpaman, sa halimbawa ni Maria,
Dapat din nating pakinggan at pag-ukulan ng panahon ang ating mga panauhin at ang mga kwento nila. Nais din nilang pinakikinggan sila bukod pa sa pinagsisilbihan. Ganito rin sana sa ating buhay pananampalataya. Ang nais ng Panginoon una sa lahat ay maging malapit tayo sa Kanya tulad ni Maria at magtiwala sa Kanya anuman ang mga pinag-aabalahan natin sa buhay. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating managawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasawa ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kalubong karagdagan upang sa malam naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bagamat hindi batid ni Abraham na ang kanyang panauhin ay ang Panginoon, magiliw pa rin niya itong tinanggap at pinaglingkuran. Siya ay tinutularan ni Marta at Maria sa kanilang pagtanggap kay Jesus sa Ebanghelyo. Pakinggan natin ang unang pagbasa.
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yung kod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lili ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tunggon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang buya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang siya'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandun po sa tolda," tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sino kayang tatanggapin sa templo ng puot natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong mga masunuri na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paninira'y hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatangkok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sinabi ni San Pablo na baliwala sa kanya ang lahat ng paghihirap, maiparating lamang ang mabuting balita sa lahat. Ang kanyang ginagawa ay pagpapatuloy ng gawa ni Kristo para sa kapakanan ng buong simbahan. Pakinggan natin ang 2 pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga ng mahabang panahon na lilihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon, inihayag sa kanyang mga anak, iniibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Yan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinanaalalahanan namin ang lahat
ang buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya, upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat. Sabay-sabay ang lahat. Ang salita mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ni Jesus, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Pakibati ang inyong katabi ng isang magandang gabi at maganda ka sa gabi. Mga kapatid, hindi nyo ba napapansin ang inyong katabi ay gwapo at maganda? Ha? Hindi nyo ba napapansin na ang mga nagsisimba dito sa Holy Family Co Cathedral sa Filipino community ay gwapo at mga magaganda? Na kung saan ang mga ibang lahi ay tinitingnan talaga ang mga Pilipina. Merong pumapasok sa office at pagpapakasal na sila. Dala-dala yung isang papel, pirmahan mo to, Father. Dahil gusto kong pakasalan siya. No? So, napangiti na lang din ako dahil gano'n na ba katalaga yung obsis ng ibang mga lahi na kung saan gustong mapangasawa ang Pilipina. Anong meron sa katangian ng Pilipina? No? Talungin mong katabi mo, anong merong katangian ka ba? Ha? Dalagang Pilipina kahit may asawa na. Mga kapatid, sabi ni Audrey Hepburn na kung saan merong beauty tips na sinasabi niya na kapag if you have an attractive lips, say something which is kind to other people. If you have a tantalizing eyes, a beautiful eyes, tingnan mo ang katauhan ng isang tao, yung kabutihan na meron siya. Okay? Kung ikaw naman ay sexy, malusog, ibahagi mo yung kayamanan mo sa mga dukha, nagugutom, mga mahihirap. At kung meron ka namang buhok na mahaba at makinis, malinis,
kumikintab, kasing kintab ng ulo ko, ako'y walang buhok. Hayaan mo daw yung bata na paglalaroan ang iyong buhok at ipadulas yung kanyang kamay at mag-i-enjoy siya. Bakit? Dahil maraming tao daw na gustong ma-restore ang kanyang damdamin dahil nabibigatan siya. Gustong ma-revive yung kanyang sitwasyon dahil sa problema ang kanyang dinadala. At gustong ma-renew ang kanyang lakas dahil nanghihina siya. Kaya, ang kagandahan mo ay nagpapagaan sa kanila. At mas lalo kang gumaganda sa paningin nila. Ulit, tingnan ninyo ang katabi ninyo, gumaganda ba siya? Bakit hindi ka makatingin? Makuha ka sa tingin. Dahil mga kapatid, as we grow older daw, dagdag pa niya, we realize that we have two hands. Hindi lang natin napapansin daw po ito. We have two hands. One, help ourselves. And the other, to the others. Now, mga kapatid, ano pong connection nito sa Ebanghelyo? Dahil ang Ebanghelyo po natin, dalawang magkakapatid. Kapatid nila sa Rona kung saan close ni Jesus. Very close ni Jesus. Si Marta at saka si Maria. Ang kwento ni Marta at saka ni Maria. Si Maria at si Marta, na kung saan si Marta ay very responsible sa loob ng tahanan. Malinis, inaayos ang loob ng pamamahay, nagwawalis, nagpupunas, siguro inaayos ang kwarto, lahat ng mga sulok ng bahay ay inaayos para sa bisita. At ganoon din naman po tayo sa buhay po natin. Kapag mayroon po tayong bisita lalo't higit, o kung kayo ang naging bisita at yung mga mahal niyo sa buhay, naghihintay sa iyo, inaayos yung pamamahay, o kayo naging nandoon sa Pilipinas at yung mga tito-tita ninyo na sa ibang bansa, tapos darating, nagsasaayos po kayo sa inyong mga bisitang darating. Lalo't higit na kung saan uwi kapag pista o may mga okasyon na kayo ay magkakatipon-tipon, mga reunion o ano pa mga iba't ibang mga okasyon. Kaya ikaw, handa ka sa iyong pamamahay. At minsan, hindi mo narintana sa kakaayos mo, sa kakahanda mo, yung oras na inilaan sa kakaayos ay wala ka ng oras para salubungin sila. Katulad na lang ng pista. Sa halip na sasalubungin ninyo sila, wala na dahil nauubos sa kakahanda. Hindi ka na nakakaligo. Oras na lang misa, pero nag-aayos ka pa. Sige, mauna na kayo. No? Mauna na lang kayo na lang ang magsimba. So you miss the best part, lalo't pista, na kung saan inuuna ang paghahanda kaysa misa, mas, na kung saan si Kristo ay salubungin. At maraming pangyayari po ito mga kapatid. Ito po yung nangyayari sa dalawa, na kung saan si Marta ay naghahanda at nagsasaayos. Si Mary, hindi naman natin sinasabing hindi din siya responsible sa pamamahay. Pero may kanya-kanyang katangian silang dalawa. Siguro nakita ni Mary na talagang kulang ang oras ng kanyang kapatid. At maski man lang siguro siya, ipagpalagay natin na kapag magtatrabaho siya, mauubos ba ang trabaho? Kayo sa sarili ninyo, nauubos niyo po ba ang trabaho? Natatapos niyo po ba ang trabaho? O kayo ang tinatapos ng trabaho? Kapag ang oras ninyo ay nawala na, nahihirapan po kayong tapusin ang trabaho. Anong nakukuha ninyo sa trabaho? Stress. Pagod. Hirap. Part din naman po yon. Pero sometimes, naging alipin po tayo sa trabaho. Kaya nakikita ni Maria, pinili niya yung mas lalong mabuti. Dahil bisita panauhin, pandangal, napaka-importante. Kailangang may umaharap sa kanya. At yun po si Jesus. Masama po bang ginawa ni Marta? Hindi masama ang ginawa ni Marta na kung saan naghahanda, nagsasaayos. Ang kinasama lang doon, yung kanyang attitude dahil nagko-complain siya. Sa trabaho po ninyo, sinong ang hindi nag-complain? Pakitaas ang kamay. Sa sitwasyon na meron po kayo, hindi po ba nagko-complain kayo sa Diyos? Lord, salamat nitong trabaho na ito. No, gustong-gusto ko ito. Sinong hindi nagko-complain?
Lord, salamat sa pamilya ko. Sinong hindi nagko-complain sa pamilya? Hindi nagko-complain sa asawa. Mapababae o lalaki, sinong hindi nagko-complain? Huwag na kayong tumaas dahil siguro pag-uwi ninyo, mag-away pa kayo. Nagko-complain. Ito yung tinitingnan po dito. Hindi yung trabaho. Kung hindi yung attitude natin sa trabaho. Si Mary, pinili niya naging mabuti. Yung mabuting lalong mabuti na sinasabi ni Jesus. At hindi po yun aalisin sa kanya. Bakit? Hindi niya kinukomplain si Marta. Bagkos, tinulungan niya. Yung hindi nakita ni Marta, nakita ni Mary. Na kung ibibigay din na kanya lahat ng mga oras sa trabaho, walang oras din po doon kay Jesus. Mayroon ding mga ibang tao na malinis sa sarili. Hindi makalabas sa bahay kapag hindi nakapag-make up. Hindi nakalabas sa bahay kung hindi nagsasaayos ng kilay. Hindi nakalabas sa bahay kapag hindi naayos yung pilikmata. No? Yung pilikmata na pinapahaba pa. Ang tagal. Hindi makalabas sa bahay kung hindi kinukulot yung buhok. No? Kinukulot talaga yung buhok at isinasaayos. Hindi makalabas ng bahay kapag hindi komportable doon sa pananamit na kung saan 4 na bisis nang nagbibihis paulit-ulit. Hindi talaga ito maganda. Nakatingin pa sa salamin. No? Talagang maayos na maayos at hindi makalabas sa bahay kapag hindi nadadala yung cellphone, yung mga bag, na mga signatures na mga bag. Pero nung yung bahay, yung kwarto nila, mayroong malaking kubra. Mga kapatid, ito po ba ang punto ng Ebanghelyo? Ang kwento ni Maria at ni Marta ay pinapakita ang kanilang attitude kung anong meron sila. Pero it talks about the hospitality, kung paano nila tinanggap si Jesus sa kanilang buhay. Paano po ba natin tinatanggap si Jesus hindi lamang sa pamamahay? Gusto ni Jesus na pumapasok sa ating pamamahay. Pero mas gustuhin ni Jesus na pumapasok sa kanya-kanya nating pamumuhay. Sa bawat puso po natin. Dahil tayo po yung tahanan. God is only one. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And we are the temple of the Holy Spirit. At gustong manahan ng Diyos sa ating sarili. Dahil tayo ang tahanan ng Diyos. At makikita po tayo ng iba. Ikinagagalak ng Diyos kung ang pipiliin natin at susundan natin ay si Maria. Dahil si Maria, nagbibigay ng oras, tinatanggap niya kung anong meron. Hindi siya nagrereklamo. Naglalaan siya ng oras para sa Diyos. Tayo po ba sa sarili natin, naglalaan po ba tayo ng oras pagkagising sa umaga? Ano po ang ating unang kinukuha? Kinukuha ba natin ang ating salamin para tingnan ang ating cellphone? Kinukuha ba ang rosary upang magrosaryo ka? O nagising ka ng maagang-maaga, alas 4, alas 4:30, o alas 3 ng madaling araw, nagrosaryo ka ba para lumakas ang iyong sarili? Dahil ang nagpapabigat sa buhay po natin ay hindi po yung load of work. Kung hindi, yung disposition po natin kung paano natin harapin yung trabaho, paano natin tanggapin ang trabaho. Dahil yun po ang trabaho. Yun po ang nature ng trabaho. Bawat araw, nandoon na po yun. Naka-fix na po yun mga kapatid. Pero yung disposition natin sa pagharap sa bawat araw-araw, ready ka ba? Mayroon ka bang lakas para harapin ng maayos, ng mahinahon? O baka naman complain ka ng complain hanggang ang tumataas ang sayo ay hindi ang sahod, kung hindi alta presyon na kung saan maaatake ka sa trabaho. Ang dugo mo ang tumataas dahil araw-araw pabigat ng pabigat. Paano po ba natin ito hinarap? Ang pinapakita, yung attitude ni Maria na manahimik. Tingnan. Reflect the situation. Pagnilayan, meditate, contemplate. Hindi din sinasabi na kung saan mali yung ginawa ni Marta. Dahil ikinatutuwa ng Diyos
kung tayo ay tutulong sa mga dukha at mga mahihirap. An action, work. So, buhay ni Maria is a contemplative way of life, prayer. Ang buhay ni Marta is actions, work. So sa buhay po natin, kung kukunin po natin to, kailangan ang ating panalangin ay may bunga. At ang bunga ng ating panalangin ay dadalhin natin upang ialay sa Diyos sa pamaraan ng panalangin. Tayo po ba ay nagdadasal bago matulog at nagpapasalamat sa mga bunga na ibinigay sa atin ng Diyos araw-araw? Pinasasalamatan ba natin ang Diyos? At pagkagising sa umaga, bago na naman, haharap naman tayo, kukuha tayo ng lakas sa Kanya. Bakit mga kapatid, nababanggit po ito? Dahil contemplative is a prayer. Meditation, reflection is a form of prayer, not only a verbal. Hindi natin ginagawang madalas ang pagdarasal upang mapapakinggan tayo ng Diyos. Ginawa nating madalas ang pagdarasal upang mapapakinggan natin siya kung anong gusto niya sa buhay natin. God speaks to those people who take time to listen. And He listened to the people who takes time to pray. Dahil si Jesus, mga kapatid, He does not only wants a people who works for Him like Martha, but He likes and needs people who really wants to do His work, and that Mary. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, tingnan natin sa buhay natin, sa araw-araw. Pabigat ba ng pabigat ang sitwasyon po natin? Kung pabigat ng pabigat, nagrereklamo ka, tingnan mo si Maria. Para gumaan ang iyong sarili. Magpapatuloy po tayo sa ating paglalakbay kung anong misyon ang binigay sa atin ng Diyos. Hindi po para sa atin, kung hindi para sa ating kapwa na maglingkod katulad kay Marta. Pero kailangan din natin na palakasin ang ating sarili nang sa gayon magagampanan natin ang trabaho ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. At yan, si Maria at Marta sa ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalaki ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Magdalena. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ibig. Inawag sa kinaroonan ng mga yumaw, na may 3 araw na buhay na magli, umakyat sa langit, na lululog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito at uupo sa sangbubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang malugod naming maisabuhay ang iyong pag-ibig, nang sa gayo'y magiliw at mabuti naming mapakitunguhan at mapaglingkuran ang aming kapwa. Kung tiwala kami dumadalangin ang ating itutungon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan at pamahalaan,
Makinig at tumalima nawa sila sa iyo, Ama, upang mapanibago sila tungo sa pagpapakumbaba at katapatan sa paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nag-alay ng sarili sa pangangalaga sa kanilang pamilya, mga may sakit at mga lubhang nangangailangan, maging matyaga nawa sila sa paglilingkod. Makasumpong nawa sila ng galak at pag-asa sa kanilang inaaruga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubhang nababahala dahil sa suliranin sa trabaho, tahanan, at iba pang kadahilanan, gabayan mo nawa sila, Ama, upang malampasan nila ang anumang kanilang dinadala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, matatanda, may kapansanan, at mga nasa bingit ng kamatayan, aliwin nawa sila ng Espiritu mo, Ama, upang sa kanilang pagdurusa, maalala nilang kaisa nila si Jesus. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin upang maging sensitibo at bukas kami sa mga nangangailangan na sumasalamin kay Kristong nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Magsitayo po ang lahat. Nalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Awa naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanal-banalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalulugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyoy. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan.
kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ng kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis, ni Leo na aming Papa, at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
umatos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, awitin natin ang Ama namin. Inihiling namin kamialya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyon. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish Announcements, July 20, 2025. The Jesus Youth English Ministry invites all youth aged 18 and above to a special gathering on Friday, 25th July from 11:30 a.m. to 2:30 p.m. at the Good Shepherd Hall. For more details, kindly refer to the notice board. The Maria Rosa Mystica 1000 Hail Marys will be prayed on Friday, 25th July at 2:45 to 7:45 p.m. in the St. Padre Pio Hall. The Holy Family Co-Cathedral is organizing a pilgrimage to Medjugorje from 25th September to 2nd October this year. Those interested may inquire, register, and make payment in the parish office. The deadline is on 15th August. The Filipino Catholic Community in Kuwait, or FCCK, is inviting everyone to their Life in the Spirit Seminar 2025, which will happen every Friday from August 1st to September 19, from 4:30 to 6:30 p.m. in the Holy Family Co-Cathedral premises. For more information, please check the details as shown in the screen. For the updates, events, and announcements of the Holy Family Co-Cathedral Filipino community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Kuwait. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Iyukong inyong ang ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Ingat po kayo sa pag-uwi, mga kapatid. Amen.
Pixie picture daw. Pixie. Okay po, 1, 2. Salamat po.